Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Nandito tayo ngayon sa Casa Nara, no? Nagkakabit na kasi kami ng Nara ceiling no? So ipapakita ko sa inyo, no? I-share ko sa inyo paano yung naging diskarte namin, no? Para magkaroon kayo ng idea, no? Kung sawa na kayo sa fluted panels, sawa na kayo sa WPC, gusto nyo ano talaga, Nara talaga o kahoy ang ceiling ninyo, pwede nyong gayahin to, no? Ipakita ko lang sa inyo yung discarding ginawa namin. Okay, so check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Okay, so ito na ngayon siya, oh. Medyo nadagdagan yung nai-install natin na ventilation blocks. So ito yung sa stairs, meron na. Kabit na rin yung dito sa gate, sa fence. Habang nadagdag dito. Firewall, pinapalitadahan. Patapos na. Tapos na pala, no? Konti na lang. So ganito ang pag-install niyan. Dapat mayroon siyang gap para mag-create siya ng groove. Yung groove na yan ang nagpapaganda para nag-create siya ng shadow. Pasok tayo. Ito yung mga kahoy namin, no? Yan yung mga Nara May balikan natin yan. Yan natin itong ceiling framing dito. As is naman yan. Nung nakaraang nagpunta tayo, ganyan yan. Okay tayo. Okay. Ayun. Minak up namin yung paglalagyan ng mga pin lights tsaka ng ceiling fan. Minak up namin para pagka minarkingan namin yung plywood. Kasi ang plywood na yan, mamarkingan namin yan Ibababa pa namin yan para mamarkingan namin ng paglalagyan namin, pagdidikitan namin ng Nara. Mamaya, mas maintindihan nyo yan. Papakita ko sa inyo. So yan, nilayout muna namin yan. Nakamock up yan. Para eksakto pag minarkingan namin ng yan yung magiging pattern kasi namin Kahit pa tayo sa third floor. Okay. Pa rin. Watch your head, watch your head. Ooh, yes. Master bedroom ito. So ito na yung plantilla na nakabitan na namin ng Nara. Now, talking about the Nara, ito yung Nara. Okay, so ito yung, kasi maiksi lang siya So kinat namin siya ng manipis, parang ito ay 1/2 inch, no? By mga 3 yata yan, no? So yan siya. Tapos ididikit namin dun sa plywood. Yan. So hindi pantay-pantay yung thickness niya, no? Para mag-create ng pagka-binarnisan yan maganda tignan kasi may naka-usli, may naka-recess. So mayroong play of shadows, di ba? Tapos ang Nara kasi pagka binarnisan mo yan, iba-iba tono niyan, no? Kasi mayroong mabubuhay na grain o yung haspe. Tapos yung mga nakadrop na paikot na yan, yung nakadrops na ceiling, puti naman siya. Okay, dito naman tayo sa third floor balcony. Meron din diyang ventilation blocks. Binubuo pa natin. So yung edge niyan meron tayong parang maliit na column. Ito, yan, yung rebar, naka-welding doon sa parlins, no? Tapos yung gilid, ilalak natin yan ng masonry tsaka ng plastering. Pero may bakal din yan. Ito yung mga gypsum. Ito yung pinakita ko kanina na Nara.
Okay, so buo na ang mga ceiling framing dito. Check. Lunch break ng mga tao ngayon, kaya may nakikita kayo dyan ng mga nakahiga. No? Lunch break ako na abutan eh. Okay, check. Watch your head, watch your head. Okay. Ito yung part na high ceiling, stairwell, tsaka ano to eh. Open to second floor living room. Yan yung pinakita ko last time na insulated roof panels. Okay. Baba tayo sa second floor. Yan, magiging yan. Parang railing na glass itong sa hagdan. Glass and Nara handle yan. Or Nara yung handrail. Pakita ko sa inyo soon. Okay. Sagwa ng beam no? Pero ganun talaga eh. Laki kasi ng beam. Okay. Makikita dito. Okay. Ito yung mga panghagdan natin na Nara. Ito. Yan ang mga Nara. So mapapansin nyo yung mga Nara namin, may iksi na kasi. Kaya ginagamit namin, kinakat namin siya according sa kung ano yung magiging magandang cut na almost pare-pareho na. Yun yata yun eh. Hindi na yun Nara eh, parang iron wood na yun eh. So, basta dinala lang dito lahat ni owner yan. Okay, ito yung mga naibaba na plywood. Kasi na-marking na. Tapos pag na-marking na yan, ididikit na namin yung mga Nara using wood glue. Tapos ito, nakita nyo putol pa yung part na yan. Kasi pagka naidikit na ito sa ceiling, saka idudugtong yung isa pang Nara. Ganito. Para hindi makikita yung dugtungan ng plywood. Pag binasa mo siya, parang tuloy-tuloy lang na dinikit yung mga Nara. So, wala siyang makikita. Hindi mahalata na putol-putol yung plywood. Kaya nakaglue, pinapatuyo, pinatungan namin ng mabigat. Pinatong muna namin yung ventilation blocks. So, pagkatapos niyan matuyo, pwede na namin yung ikasa doon sa ceiling frame. Ito nga palang marine plywood na to ay tinrate muna namin ng anti-anay. So yung karpintero, sinet-upan namin siya ng pantabas. Ito yung circular saw niya. Nilagyan namin ng lamesa. No? In-adjust namin. No? Nag-makeshift kami ng pantistis. Yan. So nandiyan yung motor. May switch lang siya dyan. Tapos nakasaksak sa kuryente. Tapos may guide na angular bar para makat niya sa nipis na tama. Okay, so konting closing remarks lang. Yung iba natatakot sila gumamit ng kahoy. Pero ang totoo, hindi ka naman dapat talaga matakot gumamit ng kahoy. Kasi meron namang pest control. No? Lalo na kung gagamitin mong kahoy, kagaya ng Nara, no? Mga hardwood. Hindi ka naman dapat masyadong matakot. Lalo na kamagong yan. No? Kung may makukuha ka pang kamagong. No? Meron namang pest control. Ang totoo, yung pest control dapat ginagawa na yan sa lahat ng construction. No? Kasi kahit na masasabi mo na hindi aanayin yung bahay mo, papasok talaga yung mga anay sa sa mga conduit. Lalo na kasi galing sa lupa yung mga anay. Ang bahay nakatayo sa lupa. So aakyat yan. So para maiwasan at makagamit ka pa rin ng kahoy, kasi ang ganda-ganda ng kahoy eh. Promise, ang ganda talaga ng kahoy. Paborito kong material yan eh. Kaya lang napupwersa tayong pikiin. No? Gumagamit tayo ng WPC, gumagamit tayo ng plastic, ng simulated wood na bakal. Pero mas maganda talaga kahoy. So may iwasan naman yan. No? Magpapapest control ka lang. No? Okay, magkakasundo pa tayo dyan. So maraming salamat ha. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po ulit tayo susunod. Ingat. Ako po si Architect Ed. Bye.